Ano gamitin? Ito? Ito po, 15 minutes. In drawing starts. Now po. Check. Hello po, mga kapatid. Maganda po ang topic, ano? Patutunayan ko na hindi si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Napakaliwanag po, mga kapatid. Mahalaga po na maunawaan muna natin ang ibig sabihin ng tunay. Kasi nasa topic po yan patutunayan ko. Pagtindig po niya mamaya para maunawaan po natin yung pagkakaiba. Dahil po ako ay skeptiko na tao, ang gamit ko po, kapatid, ay filosofiya. Ang gamit naman ng ating katunggali ay Biblia at referensya. Simulan na po natin. 15 minutes. Ito. Ang simula ko pong ituturo, mga minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ay dapat munang maunawaan ng tao kung ano ang pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman. Sapagkat ang akala po ng iba, ng karamihan, kapag ka sila ay mayroong pinaniwalaan, ay iyon na po yung totoo. Iyan po ang nangyayari ngayon sa modernong panahon. At kahit pa ng mga primitibong tao, ng mga sinaunang panahon, pag naniwala sila sa isang bagay, itinuturing na nila, ayun na, totoo. Subalit, ganun po ba dapat? Hindi po, mga kapatid. Ang paniniwala po ay unang hakbang. First level po yan. Para makarating siya doon sa kaalaman. Ang paniniwala po, mga kapatid, ay hindi pa tiyak. Hindi pa siguradong totoo. Ang paniniwala po ay nakabase sa personal na kagustuhan ng tao. Personal na pananaw, opinion, view, perspective. Ganyan po, mga kapatid. Ito po ay bibigay natin na simpleng analogy para makasubaybay po tayo. Para tayo ay tawag dito, makasabay. Alam natin, halimbawa, kung Muslim ka, no? Alam mo na mayroong Biblia. Alam mo na mayroong Biblia kung Muslim ka. Pero siyempre, dahil Quran ang iyong ginagamit, hindi ka naniniwala doon sa Biblia. Alam mo na mayroong Biblia, pero hindi mo pinaniniwalaan yung Biblia. Iyon po ang ibig sabihin natin ng paniniwala. Yung paniniwala po ay nasa tao, nasa kanyang pagpapasya, nasa bawat isa, na ang iniisip ng maraming mga tao porque pinaniwalaan niya ay totoo na. Hindi po, kapatid. Meron po dalawang klase ng paniniwala. Ang isang klase ng paniniwala ay nakabase sa kaalaman. Ang isang klase ng paniniwala ay nakabase sa walang kaalaman. Ano naman po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng kaalaman, sapagkat yung pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman ng ating dinidiscuss ngayon, iyon pong kaalaman, ito po yung hindi mapapasinungalingan. Ito po yung tiyak. Ito po yung sigurado. At ito po ang dapat tanggapin ng mga tao, sapagkat ito po ang katotohanan. Ito po yung tinatawag na justified through belief. Ito po yung kaalaman. Ngayon po, punta na tayo sa topic. Si Jesucristo po ba ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Unang-una po,
wala pong matibay na ebidensya na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko sapagkat wala pong sinalita si Jesucristo na itatatag ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito po ay umira lamang nung si Jesucristo ay wala na. Ito po ay nakabase lamang sa paniniwala ng mga tao. Ang itinatag ni Jesucristo, kung sasang-ayon tayo dun sa pag-iral ni Jesucristo, itatayo ko ang aking iglesia. Pero hindi niya po sinabi na itatayo ko ang aking Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang basihan ay sa Vatican na mayroong mga kardinal, pope at papa. Wala pong ganun sa panahon ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya po tinitindigan natin na hindi po ang Panginoong sa Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Wala pong legal na dokumento. Ano ang ating mga dahilan ng pagtutol? Unang-una po, wala pong legal na dokumento na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Pangalawa, kulang ang ebidensya. Meron mga ebidensya na pakunti-kunti, subalit hindi tugma sa totoong kasaysayan. Dahil nga po, nakabase lamang ito sa paniniwala. Tinatanggap lamang ito ng mga taong totoo dahil iyon ang gusto nilang paniwalaan. Hindi naman natin maalis sa kanila yun sapagkat ang paniniwala ay karapatan ng bawat taong paniwalaan yung gusto niya paniwalaan. Pero kung legalidad ang ating pangahawakan, wala pong dokumento na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Na-discuss po natin yung pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman. No? Yung pagkakaiba naman po ng subjective sa ng objective truth. Sapagkat pumapasok lamang po sa subjective truth ang katuruan na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Sapagkat ito po ay nakabase lamang sa faith-based, faith na basihan. Hindi po ito objektibo na tinatanggap ng pangkalahatan. Ang pahayag na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay nakabase sa paniniwala, sa subjective, at sa hindi siguradong katotohanan. Ang mga dahilan pa kung bakit hindi si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay dahil may mga turo ang simbahang Katoliko na hindi naman iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. Nagtuturo ang Katoliko na sino ba ang kanilang founder? Si Jesucristo, kinikilala nila. Pero iniutos ba ni Jesucristo yung kanilang ginagawa? Gaya ng rosaryo, purgatorio, marami po na hindi naman utos ng Panginoong Jesucristo. Kung ang pagbabasin ay yung unang siglo ng pag-iral ni Jesucristo ayon sa nakaraan. O, yan po yung mga pinangahawakan natin. Unang-una po, tayo naman ay skeptiko. Ang skeptiko po ay nagdududa at nag-aalinlangan. O, dapat po bang pagdudahan? Dapat po ba tayo mag-alinlangan na sinasabi nilang si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Dapat po tayo mag-alinlangan. Bakit? Unang-una po, walang legal documents. Walang legal na dokumento na sinulat ni Jesus, pinirmahan niya, itinatag niya, ipinarehistro niya ang simbahang
Katoliko. Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala po. May sinalita ba si Jesus na sinabi niyang, ako ang founder ng Iglesia Katolika? Wala rin po tayong mababasang ganoon. Oh. At marami pong mga katuruan ng Katoliko na hindi naman itinurok ng ating Panginoong Kristo. Kung ang pagbabasihan po natin ay filosofiya, ay pumapasok po ito sa subjective truth, yung claim nila na si Kristo ang nagtatag na simbahang Katoliko, iyon po ay subjective, sapagkat yun ay nakabase lang sa kanilang paniniwala, kaya subjective po yun. Kung ililibin naman po natin sa antas ng totoo, yung sana totoo, siguro totoo, at siguradong totoo, hindi po siya papasok sa siguradong totoo na si Kristo nagtatag ng simbahang Katoliko, hindi po siya papasok sa siguradong totoo dahil nga po maraming mga hindi tumutugma sa kasaysayan at maraming mga magkakasalungat, walang legal na dokumento, at may mga turo ang Katoliko na hindi hindi iniutos ng ating Panginoon sa Kristo. Yan po ang ating mga dahilan ng ating pagtutol. Kaya sa tanong na dapat bang pagdudahan, dapat ba akong manatiling skeptical? Opo, sapagkat wala namang dahilan para mawala yung aking pagiging skeptical dahil wala pong legal na dokumento na si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. May mga turo ang Katoliko na hindi itinuro ng Panginoong Kristo. Yung kasaysayan ng Katoliko ay hindi tumutugma. Mayroong mga uri ng ideya at konsepto ang Panginoong Kristo na salungat sa modernong Katoliko ngayon. Gaya na lamang ng unang siglo, ang Panginoong Kristo at ang kanyang mga kasamahan ay hindi sentralisado ang kanilang mga pagtuturo. Ngayon, ang basihan ay nasa Vatican ng Katoliko. Wala pong Vatican na itinuturo ang Panginoong Kristo noon sa kanyang kapanahunan. Natin. 2 minutes na lang. Parang kaunti lang naman yung aking mga masasabing ganun lang naman. Kasi balik tayo dun sa topic. Patutunayan ko na hindi si Kristo ang nagtatag na simbahang Katoliko. Ang patunay po natin doon, yung pinulit lang natin kanina, walang legal na dokumento na si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Ang ikalawa, yung kasaysayan ay hindi tumutugma. Yung ikatatlo, yung mga turo ng Katoliko ay hindi iniutos ng Panginoon sa Kristo. Yan lamang po. Kaya tayo ay nananatiling skeptiko. Kulang po ang ebidensya para panghawakan na si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Isang minuto na lang. Siguro dyan ko na muna uubusin ang persistent ko. Salamat po mga kapatid. Okay, dako naman po tayo sa first cross-examination po ng RCC po. Ng 10 minutes po. In 5 stars na po. Ready ka na ba, Brother Emmanuel? Opo.